Hello, SSS members! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. So may babasahin tayong comment. Sabi niya, Ma'am, yung SSS ko po matagal ko nang di hinulugan kasi sabi sa akin, temporary lang. Ngayon po, 51 na po ako. Pwede ko ba ituloy yun? Paano po na maging active ako? Guys, kapag ang inyong SSS number ay nakatag as temporary, yan ay dahil po meron pong required documents na hindi nyo po na-submit nung kumuha kayo ng SSS number. Katulad ng birth certificate nyo. Kaya yan nakatag as temporary SSS number. Pero kahit po na nakatemporary yan, pwede nyo na pong hulugan yan. Yes, kahit ilang taon pang hihuhulugan nyo yan na nakatemporary lang inyong SSS number, wala pong maging problema yun guys. Dahil lahat po ng magiging contributions nyo, lahat ng mga hinuhulog nyo dun, papasok po yan sa account nyo. Posted pa rin po yan sa inyong SSS number. Saan kayo magkakaproblema nito ngayon? Magkakaproblema lang kayo guys kapag kailangan yung mag-claim ng mga benefits or kailangan yung mag-file ng loan. Dahil hindi kayo makakapag-file ng loan, hindi kayo makakapag-claim ng benefits sa SSS kapag yung inyong SSS number ay nakatag as temporary. So ano ang kailangan yung gawin ngayon, member? Ang kailangan nyo lang gawin, pumunta kayo mismo sa SSS branch, kahit saang SSS branch na malapit sa area nyo. Mag-submit po kayo ng inyong birth certificate. Para po iyang SSS number nyo na nakatag as temporary, magiging permanent po yan. At once na magiging permanent na niyang SSS number nyo, kapag kailangan yung mag-claim ng mga benefits, katulad na lang ng sickness, maternity, disability, no, makakapag-claim po kayo or makakapag-file po kayo ng benefits. Ngayon po, pag gusto nyong mag-loans, makakapag-loans na rin kayo dahil naka-permanent na yung SSS number nyo. Just recently, nito lang guys, meron tayong SSS member na nag-file na ng retirement claim kay SSS through his SSS online account. Pero hindi naging successful. Bakit? Dahil lumalabas po doon na temporary lang ang kanyang SSS number. Kaya hindi na-continue or hindi niya naituloy ang kanyang filing ng retirement claim. So, ang nangyari ngayon, kailangan niya pumunta mismo sa SSS branch para mag-submit ng kanyang birth certificate. At natag yun as permanent bago siya makapag-apply ng kanyang retirement claim kay SSS. Ang member na to, never siyang nag-file ng loan, never siyang nakapag-claim ng benefits, no? Kaya hindi niya alam na nakatag pala as temporary ang kanyang SSS number. Kasi kung before, nag-loan siya kay SSS o kaya nag-file man lang siya ng benefit kay SSS, malalaman niya na nakatemporary pala ang kanyang SSS number. Kasi nga guys, hindi ka makakapag-loan, hindi ka makakapag-file ng benefit once na nakatemporary ang iyong SSS number. Kaya po sa ating mga SSS member dyan na hindi pa po sigurado kung ang inyong SSS number ay temporary or permanent yan, i-check nyo na po. Pwede nyo pong i-check sa inyong SSS online account. All you have to do, mag-login ka lang sa inyong SSS online account portal. Puntahan mo tong member information. I-click mo tong member details. So dito po sa my details, lalabas na po dito guys. Ayan, SSS number status active, document compliance, submitted. Ayan, membership status. So ito, nakalagay dapat yan na permanent. Hindi po temporary. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.